Yung presidente na nagpataas ng sweldo ng mga pulis at sundalo ay inaresto pa ng mga tinaasang sweldo to. At yung presidente na pumayag para ilibing sa libingan ng mga bayani, yung isinusukang diktador na presidente, sa kabila ng unpopular yung decision niya, pumayag ang PRRD na ilibing ang Marcos Sr. Tapos, ang iginante ng Marcos Jr., ipakidnap mo, ipagkanulo mo sa mga banyaga, si PRRD. Ako, Marlon at Pam, no? I can forgive Bongbong Marcos na i-impeach si Inday Sara. I can forgive this administration, kasuhan si VP Sara kung ano-anong black propaganda. That's part of politics. Pero what I cannot forgive from this administration, mula kay Bongbong Marcos hanggang sa mga pulis at mga sundalo, no, ay yung kanilang betrayal, yung kanilang pagtraidor. Because this is the greatest betrayal in the history of our nation. Ito yung pinakamalaking pagtatraidor ng buong gobyerno na pinagsilbihan ng isang digong, ng isang tatay digong for more than 40 years of his life. Ang serbisyo sa tao mula Davao City hanggang siya naging presidente. Tapos ito ang kanilang binabayad. No? Ang pagtataksil, hindi lang sa isang presidente, kundi sa buong bayan. This is the greatest betrayal and I cannot forgive a Bongbong Marcos. Bongbong Marcos and all those people has to answer when the time comes. They should rot in jail. I don't even want them na mapatay. I want them to rot in jail. Yes. In an ordinary jail. You cannot, Bongbong Marcos cannot have it easy in life, living the way he lives now, and he cannot have it easy in death too, ha? Hindi ka pwedeng hindi ka na lang gumising isang araw. Dapat paghirapan mo din. Dapat ginagalis ka habang namamatay ka. Ganun ka yung galit, di ba? Dapat talagang nalalasog yung butot balat mo. Di ba? Ganun dapat ang mangyari sa kanya. I can imagine yung mental health ngayon ng isang PRRD. Yung mga OFW, lalo yung mga unang biyahe nila abroad, na nangungulila sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas, no? Although meron ng video call ngayon, pero iba yung nananapik kayo sa pamilya mo. Dahil ikaw nasa abroad, malayo ka sa pamilya mo. Paano pa kaya ang isang PRRD? Isang 81 years old na matanda na walang ginawang masama, kundi binangon niya pa yung bansa di ba? Sa kahirapan, sinalba niya sa kriminalidad, iniaw niya, nilayo niya sa lumalalang drug addiction, drug problem sa Pilipinas. Tapos yan ang ginante. At yung ginagawa ni Marcos ngayon, no, Kuyang Marlon, no, na parang isinuko ninyo doon sa panyagang lugar na yon, tapos ayaw mong bumalik sa ICC. Ayaw mong maging member ulit. Naninindigan sila. I think it was also yesterday when he said that that the country will not be member state again of ICC. Bakit nandun ho yung kapwa natin? Diba? You are the one Kuyang, sorry. Ikaw ngayon, Bongbong, ang makapangyarihan. Kung gusto mong ikulong yan sa kung saan mo gustong ikulong, pwede mong mapagawa dito sa sarili mong bansa. Pero ang kinakatakot kasi ni Bongbong Marcos, hindi yung mapakulong si PRRD. Kaya nilang gawin yan. Ang kinakatakot niya is because PRRD has a very strong hold and strong base of support na hindi niya ever makukuha para sa kanya. Ito na lang, Pam. Women's Month. Pumunta sa UN, nagsalita, nagtalumpati in front of all women. At yung ano na yun is for women. And women empowerment, women in governance. Pero sino ang pinipersecute nila dito? Vice President na babae. Anong sabi niya? Women should be part in decision making. Ito ini-impeach nila. Kinakasuhan nila. Vice Presidente nasa tuktok na ng leadership.
should be part of decision making, kuya. Una na nilang tinanggal ang pangalan ni PRRD at ni VP Sara sa National Council, National Security Council. oh, yung NSC, di ba dapat ano sila, automatic members ang mga previous presidents and yung mga mga VP, di ba? Pero ano, una ninyong tinanggal si PRRD. Pangalawa ninyong tinanggal si VP Sara because natatakot kayo sa impluwensya ng dalawa, sa talino ng dalawa, na kapag sila ang nagsabi na ang para sa seguridad ng bansa walang Bongbong Marcos na presidente, dun sila takot. Alam mo, Pam, Marlon, no? Ang ginawa ni Pangulong Duterte, ni Tatay Digong, simple lang eh. No? Binangon niya ang ordinaryong Pilipino. Ibinalik ni Digong sa ating mga ordinaryong Pilipino ang ating dignidad. Sa panahon ni Digong, pumasok ka sa ospital, pumasok ka sa mga government offices, napaka-courteous ng mga tao doon. Napaka-malumanay. They were treating you the way we should be treated because we are paying for their fucking salaries and their fucking lifestyle. Tinaas ang ating dignidad. Maski yung balot vendor, maski yung habal-habal driver, yung ordinary teacher, no? Yung ordinary men in uniform. Okay? Itinaas ang dignidad. Lalong-lalo na ang ating bansa. Itinaas ni PRRD ang ating dignidad sa world stage. Nirespeto ang isang PRRD ng napaka-strongmen na sina Vladimir Putin at Xi Jinping of China. And even at some point, si Abe. In my experience, even a friend of mine na British at South African ang sabi, can we borrow your president for just a month para linisin yung aming bansa? I mean, you have stories of OFWs na they were walking head high sa kahit anong saang bahagi ng mundo, Europa, Asia. Yung Filipino, Duterte, your president, very good. Ngayon, anong ginawa? No? Nilugmok tayo, ang ating dignidad, ang ating pride, ang ating national pride. Isinurrender ni Bongbong Marcos. Kinulong si PRRD. Base militar ng mga Amerikano. Ilan na? Sabi nila siyam. Pero according to our reports, nasa 17 na. Isinurrender na ang ating soberanya doon sa mga dayuhan at sa mga Amerikano. O ngayon, ano ba? Ano ba ang napala natin sa presidenteng ito? Lahat ng yan, lahat ng katarantaduhan to at pananalbahe na ginawa ng gobyerno ito kay PRRD, naniniwala tayo na ang gaba, dili magsaba. At dahil